Ako ay 78 taong gulang at matagal na akong namumuhay ng mag-isa. Nang pumanaw ang asawa ko, halos pare-pareho ang sinabi ng mga tao. Mahihirapan ka, malulungkot ka, hindi ka dapat mag-isa. Naiintindihan ko kung bakit nila iyon sinabi. Akala ko rin noon, ganoon ang mangyayari. Pero lumipas ang mga taon at may isang bagay akong malinaw na napagtanto. Hindi ako malungkot, hindi ako nawawala, hindi ako kulang. Tahimik ang buhay ko ngayon. At sa katahimikang iyon, doon ko natutunan kung ano talaga ang mahalaga. Unang aral, hindi magkapareho ang mag-isa at ang pagiging malungkot. Matagal kong inakala na iisa lang ang ibig sabihin ng dalawang salitang iyon. Mag-isa at malungkot, parang automatikong magkasunod. Parang kapag sinabi mong mag-isa ka, kailangan mo ring aminin na may kulang. Pero mali pala iyon. Naranasan ko ang tunay na kalungkutan noong hindi pa ako nag-iisa. Noong may kasama ako sa isang silid. Pero hindi ko maramdaman na may nakakakita sa akin. Noong may kausap ako, pero hindi ako tunay na naririnig. Iyon ang kalungkutan. Hindi ito tungkol sa bilang ng tao sa paligid mo. Tungkol ito sa koneksyon. Ngayon, mag-isa ako. Tahimik ang bahay. Walang ingay ng telebisyon sa background. Walang pilit na usapan para lang punan ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas malinaw kong naririnig ang sarili ko. Kapag mag-isa ka, may pagkakataon kang huminga nang hindi nagpapaliwanag. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya. Hindi mo kailangang magsalita kapag wala kang gustong sabihin. Napansin ko na maraming tao ang takot sa pag-iisa dahil iniisip nila na may mali sa kanila. Na parang ang katahimikan ay ebidensya ng pagkukulang. Hindi. Ang pag-iisa ay espasyo at ang espasyo ay hindi kaaway. May mga taong kayang punuin ng isang silid ng ingay pero walang maibigay na tunay na koneksyon. At may mga taong tahimik lang pero sapat ang presensya. Hindi mo kailangang tanungin ang sarili mo kung masyado kang mag-isa. Mas mahalagang itanong kung may connection ka na totoo. Maaaring isa lang iyon. Isang tawag sa isang linggo. Isang taong alam kung sino ka talaga. At kung meron ka nyon, kahit mag-isa ka, hindi ka malungkot. Nang maunawaan ko ito, doon nagsimulang magbago ang lahat. Ikalawang aral. Magkaroon ng sariling ritmo. Noong may kasama pa ako sa bahay, hindi ko napapansin kung gaano kalaki ang impluensya ng ibang tao sa takbo ng araw ko. May oras ng gising, may oras ng pagkain, may oras ng pahinga. Hindi ko iyon tinatanong. Sumusunod lang ako. Nang mag-isa na akong namuhay, doon ko unang naramdaman ang kakaibang bigat ng katahimikan. Hindi dahil malungkot, kundi dahil wala nang humuhubog sa araw ko. Kapag mag-isa ka, madaling maghalo-halo ang mga oras. Isang araw na parang kahapon lang. Isang umaga na walang malinaw na simula. At bago mo mapansin, tapos na ang araw na parang wala lang. Doon ko naunawaan kung gaano kahalaga ang ritmo. Hindi para maging abala, kundi para maramdaman na ang bawat araw ay may anyo. Gumigising ako sa parehong oras tuwing umaga. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Gumagawa ako ng tsaa, parehong tasa, parehong upuan sa tabi ng bintana. Ilang minutong panonood sa labas. Hindi para mag-isip ng malalim, kundi para lang mapansin na gumagalaw pa rin ang mundo. Dati, may mga oras na ginagawa ko ang mga bagay dahil iyon ang inaasahan. Ngayon, ginagawa ko sila dahil iyon ang tama para sa akin. May kalayaan sa pagiging mag-isa na madalas hindi napapansin. Ang kalayaang baguhin ang ritmo kapag kailangan. Ang kalayaang huminto kapag pagod. Ang kalayaang magpatuloy kapag handa. Hindi lahat ng ritmo ay kailangang puno. Hindi lahat ng araw ay kailangang produktibo. Minsan, sapat na ang may simula
at may tahimik na gitna at may mahinahong pagtatapos. Kapag may sarili kang ritmo, hindi ka madaling maligaw sa katahimikan. Alam mo kung kailan ka gigising, alam mo kung kailan ka hihinto, at alam mo kung kailan sapat na ang araw. Ang ritmo ay hindi laban sa pag-iisa. Ito ang nagbibigay saysay dito. At sa pagbuo ko ng sarili kong takbo ng buhay, unti-unti kong naramdaman na ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi espasyong akin. Ikatlong aral. Magkaroon ng isang bagay na umaasa sa'yo. May mga umaga na hindi madaling bumangon. Hindi dahil may masakit, kundi dahil wala kang hinihintay. Kapag mag-isa kang namumuhay, may mga araw na parang walang dahilan para magmadali. Walang naghahanap. Walang nagtatanong kung gising ka na. At kung hindi ka gagalaw, parang okay lang din sa mundo. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga ang may isang bagay na umaasa sa iyo. Hindi para itali ka, kundi para paalalahanan ka na mahalaga ang presensya mo. Para sa akin maliit lang yon sa simula. Isang simpleng gawain na kailangan ng oras at atensyon. Isang bagay na hindi pwedeng ipagpaliban ng paulit-ulit. Kapag may umaasa sa iyo, hindi mo na tinatanong kung may silbi ba ang araw na ito. Araw pa lang, may silbi na. Hindi kailangang malaki ang responsibilidad. Hindi kailangang mabigat. Maaaring isang halaman na kailangan ng dilig. Isang hayop na naghihintay ng pagkain. Isang maliit na gawain na paulit-ulit pero nagbibigay ng direksyon. Kapag mag-isa ka, madaling pumasok sa sariling isip. Minsan sobra, minsan masyadong tahimik. Ang pagkakaroon ng inaasahan ay humihila sa iyo, palabas ng ulo mo. Ibinabalik ka sa kasalukuyan, sa galaw ng kamay, sa oras. Napansin ko rin na kapag may umaasa sa iyo, mas nagiging banayad ka sa sarili mo. Hindi ka pwedeng tuluyang sumuko dahil may naghihintay at sa paghihintay na iyon, may tahimik na paalala. May halaga ka. Hindi dahil marami kang ginagawa. Hindi dahil may nakakakita. Kundi dahil may buhay, kahit maliit, na mas maayos ang takbo dahil nariyan ka. Sa pagdaan ng panahon, napansin kong hindi lang pala sila ang umaasa sa akin. Ako rin, umaasa sa kanila. At sa simpleng ugnayang iyon, ang pag-iisa ay hindi naging mabigat, naging tahimik, pero may direksyon. Ika-4 na aral. Maging mapili sa mga tao. Noong mas bata pa ako, iniisip ko na mas mabuti ang mas marami. Mas maraming kaibigan, mas maraming imbitasyon, mas maraming usapan. Parang sukatan yon ng maayos na buhay. Pero habang tumatanda ka, unti-unting nagbabago ang timbang ng mga bagay. Kapag mag-isa kang namumuhay, napapansin mo kung gaano kahalaga ang lakas mo. Hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng loob, lakas ng isip, at hindi iyon walang hanggan. May mga taong pagkatapos mong makasama, pakiramdam mo ay pagod ka. Parang may nawala sa'yo. At may mga taong tahimik lang kasama, pero kapag umuwi ka, mas buo ka. Doon ko natutunan na hindi lahat ng koneksyon ay kailangang panatilihin. Hindi lahat ng kakilala ay kailangang maging malapit. Ang pagiging mapili ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging tapat sa sarili. Kapag mag-isa ka, wala kang espasyo para sa ingay na walang saysay. Wala kang oras para sa mga usapang walang laman. Mas pinahahalagahan mo ang isang tunay na tanong kaysa 10 magalang na pagbati. Isang tahimik na pakikinig kaysa mahabang usapan na walang direksyon. May ilang tao sa buhay ko na nanatili. Hindi marami. Pero totoo. Hindi namin kailangang magpanggap. Hindi kailangang punuin ang bawat sandali ng salita. May espasyo ang katahimikan. At may respeto roon. Dati, nakakaramdam ako ng guilt. Parang may mali kapag ayaw mo nang dumami ang tao sa paligid mo. Pero natutunan ko na ang kalidad ay hindi kailanman tungkol sa dami. Isang taong tunay na nakakakilala sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa maraming taong
Alam lang ang pangalan mo. Kapag pinili mo ang mga tao sa buhay mo, mas nagiging malinaw kung sino ka. At kapag malinaw kung sino ka, hindi ka natatakot na mag-isa. Dahil alam mo na kapag may pumasok sa buhay mo, hindi iyon para punan ng kakulangan, kundi para makibahagi sa katahimikang buo na. 5 aral. Matutong gustuhin ang sarili mong kumpanya. May isang tanong na matagal kong iniiwasan. Hindi dahil mahirap sagutin, kundi dahil tahimik itong naghihintay. Gusto ko ba ang sarili kong kasama? Kapag mag-isa kang namumuhay, hindi ka makakatakas sa tanong na yan. Walang ingay para magtago. Walang ibang mukha para salaminan. Ikaw lang at ang sarili mong tinig. Noong una, hindi iyon madali. May mga sandaling pakiramdam ko ay masyado akong tahimik. Mas gusto ko ang bahay kaysa sa labas. Mas masaya ako sa isang libro kaysa sa isang handaan. Inisip ko noon na may mali sa akin. Nakulang ako sa sigla. Na hindi ako tama sa paraan ng pamumuhay. Pero habang tumatagal, napansin ko na ang paghahambing ang nagpapabigat sa pag-iisa. Hindi ang katahimikan. Kapag tumigil ka sa pagsukat ng sarili mo laban sa iba, may kakaibang gaan na dumarating. Nagsimula akong pakinggan kung ano talaga ang gusto ko. Hindi kung ano ang inaasahan. Hindi kung ano ang uso. Gusto ko ang umagang mabagal. Gusto ko ang tsaa na mainit at hindi minamadali. Gusto ko ang katahimikan na may espasyo para mag-isip o hindi mag-isip ng kahit ano. Unti-unti, tumigil akong humingi ng paumanhin. Hindi ako humihingi ng tawad dahil ayaw ko sa maingay na lugar. Hindi dahil mas gusto kong umuwi ng maaga. Natutunan ko na ang pakikisama sa sarili ay isang kasanayan. At tulad ng lahat ng kasanayan, natututunan ito sa pagdaan ng panahon. Kapag gusto mo ang sarili mong kumpanya, ang pag-iisa ay hindi na kulungan. Nagiging pahinga ito. Nagiging lugar kung saan buo ka. Hindi mo na hinahanap ang ibang tao para punan ng katahimikan. Hinahayaan mo silang pumasok dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo. At sa sandaling iyon, ang pag-iisa ay hindi na tanong. Isa na itong sagot. 6 na aral. Huwag matakot sa katahimikan. Sa loob ng mahabang panahon, iniwasan ko ang katahimikan. Hindi ko namamalayan. Pero ginagawa ko ang lahat para hindi ko ito maramdaman. May radyo sa background. May telebisyon kahit walang pinapanood. May ingay kahit hindi kailangan. Akala ko noon, ang katahimikan ay tanda ng kawalan. Na kapag tahimik ang paligid, may nawawala. Pero nang tumagal ang mga araw ng pag-iisa, wala na akong matakbuhan. Dumating ang mga sandaling wala ng ingay na mahanap. Walang dahilan para punuin ang oras. Katahimikan lang. Sa una, hindi iyon komportable. Parang may hinihintay kang mangyari. Parang may kulang na hindi mo maipaliwanag. Pero habang hindi ako umaalis, habang hindi ko tinatakasan ang sandaling iyon, may napansin ako. Ang katahimikan ay hindi pala kaaway. Ito ay espasyo. Espasyong hindi ka hinuhusgahan. Hindi ka minamadali. Hindi ka hinihinga ng paliwanag. Sa katahimikan, doon ko narinig ang mga alaala na matagal kong itinulak palayo. Doon ko rin naramdaman ang lungkot, hindi bilang bigat, kundi bilang bahagi ng pagmamahal. May mga taong nawala. May mga upuang nanatiling bakante. At oo, may kirot. Pero ang katahimikan ang nagturo sa akin na ang kirot ay hindi palaging problema. Minsan, paalala ito na may minahal kang totoo. Kapag hindi ka natatakot sa katahimikan, hindi mo na kailangang takasan ang sarili mo. Natututo kang umupo. Huminga. Makinig. Hindi para humanap ng sagot, kundi para maramdaman kung ano ang nandyan. At sa pagdaan ng panahon, napansin kong may kakaibang kapayapaan na dumarating lamang kapag walang ingay. Hindi ito masaya sa paraang maingay. Tahimik ito. Mabagal. Totoo.
At doon ko naunawaan na ang katahimikan ay hindi tanda ng pag-iisa. Isa itong anyo ng pagiging buo. At may isa pang bagay na natutunan ko matapos iyon. Isang panghuling pagtingin sa buhay na ito. Iyon ang huli kong ibabahagi. Kung may isang bagay kang dapat dalhin mula sa lahat ng sinabi ko, ito ay ito. Ang pag-iisa ay hindi kaaway. Ang katahimikan ay hindi pagkukulang. At ang pagiging kontento sa kaunti ay hindi kabiguan. Sa 6 na aral na ibinahagi ko, hindi ko sinubukang turuan ka kung paano mabuhay. Ibinahagi ko lang kung paano ako natutong manatili. Manatili sa katahimikan. Manatili sa sarili. Manatili sa isang buhay na hindi kailangang patunayan sa iba. Kung ikaw ay namumuhay mag-isa at may mga sandaling nagtatanong ka kung may mali ba sa'yo, sana ay malinaw na ngayon ang sagot. Wala. Hindi ka sira. Hindi ka kulang. At hindi ka nahuhuli. May mga taong sadyang ginawa para sa mas tahimik na buhay. At ang tahimik na buhay ay maaari ring maging ganap. Kung may bahagi ng kwentong ito na tumama sa iyo, malamang ay hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Kaya gusto kong gawin mo ang 3 bagay. Hindi para sa akin, kundi para sa mga tulad mo. Mag-iwan ka ng komento, kahit isang pangungusap lang, para malaman ng iba na may isa pang taong nakakaunawa. Ibahagi mo ang video na ito. Baka may isang taong tahimik na nahihirapan at kailangan lang makarinig ng ganitong boses. At mag-subscribe ka dahil dito sa munting espasyong ito, pinipili nating magsalita ng dahan-dahan at makinig ng totoo. Salamat sa pananatili hanggang dito. Tahimik ang buhay, pero hindi ito nag-iisa.